Masama ba ilantad ang katotohanan na magmumulat sa mga mata ng hindi nakakaalam? Masama bang ipagtanggol ang nakararami laban sa pang-abuso at pang-api? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwalian na nangyayari sa bansa? Krimen bang ituring ang pagkabayan sa sariling bansa? Ito ang kwento ng buhay at kabayanihan ni Jose Rizal. Sa isang napaka-perpektong gabi kung saan may isang malaking buwan na nakaagaw sa atensyon ng mga tao. Kasabay noon ay isinilang ang isang bata. Ang lahat ay nabigla dahil sa kanyang kaibahan. Siya ay mayroong malaking ulo na malimit makita sa kanilang bayan. Ang batang ito ay pinangalanang Jose Portasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, mas kilala bilang si Pepe. Yudora, kayanin mo! Malapit na lumabas ang bata! Hindi ko ata kayanin. Sige lang! Eri lang! Yudora, nandito lang ako sa tabi mo. Mahal, kayanin mo. Lalaki ang inyong anak. Mahal, ito ng ating anak. Noong ika-12 ng Hunyo, taong 1861, ay bininyagan ang batang si Pepe. Si Padre Rufino Collantes ang paring nagbinyag sa kanya. Noong 3 gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang ina ang nagsilbi niyang unang guro na nagturo sa kanya upang bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Natuto din siyang magdasal ng kanyang sariling dasal. Anak, basahin mo ang abakalang Tagalog. A, ba, kada, gaha, la, mana, para, sa, tao, buhaya. Magaling anak, matalino ka. Walang duda. Tayo na't matutulog na tayo. Sige po, ina. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, salamat po sa mga biyayang binibigay niya sa amin. Salamat din po sa magandang kalusugan ng aming pamilya. Sana po ipagpatuloy ninyo ang pagbibigay sa amin ng grasya. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kinabukasan, matapos ang kanilang hapunan, minabuti ni Doña Chudora na basahan si Pepe ng isang aklat na kanyang kinaugalian. Amigos de los Niños, pamagat na. Pepe, ikaw ba'y nakikinig? Anak, alam mo ba ang kwento patungkol sa gamugam? Hindi pa po, ina. Kung gayon, mahal kong anak, ikaw kwento ko sa'yo. Narinig mo na ang kwento. Kapag hindi ka nakinig at naging pasaway ka, kagaya ng batang mga gamugam, maaari kang masaktan at mapasok. Kaya palagi ka makikinig, anak ha? Makalipas ang maraming buwan, sa taong ding iyon, tinuruan din ako ng iba't ibang pribadong tagapagturo, gaya na lamang ni na Maestro Celestino na nagturo sa akin na magbasa, magsulat, relihiyon at sa asignaturang matematika. Marunong ka na palang bumasa at sumulat. Higit pa rito ang pagiging alisto mo sa matematika at reliyon. Sa tingin ko wala na akong may dadagdag sa iyong kaalaman. Sumunod si Maestro Lucas Padua na nagturo naman sa akin
ng lingwaheng Latin at Espanyol. Maraming salamat, Maestro. Ngunit ako'y nababahala sa aking kaalaman patungkol sa lingwaheng Espanyol at Latin. Hindi ko pa po sila masyadong kabisado. Mag-alala ka at huwag mong gawin sapagkat sa edad mong ito ay ang panahon kung saan ay marami ka pang matututunan. Maraming salamat po ulit, Maestro Padua. At ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy na nagturo sa akin na pahalagahan ng sining. Mahilig kang ang tunay sa sining. Ang iyong hilig sa pag-iiskultura, ang pagpipinta, lalo na ang paghilig mo sa pagsulat ng tula. Sa bawat araw na lumilipas, mula noong namatay ang aking guro na si Maestro Monroy, na pagdesisyonan ng aking tatang na ako ay kinakailangan ng pumasok sa paaralan. Kailangan ating anak ay makapag-aral na sa paaralan. Hindi pa pwedeng dito lang sa bahay tahanan natin turuan. Hindi ba't alam mo sa akin din ang ating anak? Oo, alam ko. Pero magsasanay siya doon at lalakas ang kanyang katawan. Tata, pinatawag niyo daw po ako. Iatid mo muna ang iyong kapatid na si Pepe sa binyan. At doon mo na siya mamamalagi at mag-aaral. Sige po, Tata. Kung ina at ama, ang aking pagbilisan sa bahay ng Kalamba ay hindi magtatagal. Ako'y mag-aaral para sa kinabukasan ng ating pamilya. Mag-iingat kayo palagi dito sa ating bayan. Mahal kong anak. Ang pag-iisip mo ng ilang buwan sa akin ay hindi ko katataya. Ngunit kailangan mo matuto na mga bagay-bagay. Mag-iingat ka dun, anak. Oh, Pasyano, Pepe, ginabi na kayo. Magsituloy kayo. Kumusta naman ang inyong pagparito? Ayos lang naman po. Ano ka ba naman, Pasyano? Parang hindi tayo magkamag-anak niyan ah. Ikaw, Pepe, laki mo na ah. Handa ka na ba sa iyong pag-aaral? Mabuti lang din po. Medyo may kaba, pero nakakalamang ang tuwa. Mabuti naman kung gano'n. Alam kong pagod na kayo. Ihalid ko na kayo sa inyong silid na pagpapahinga. Pepe, mag-iingat ka dito at pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Bukas, pagsikat ng araw, kailangan natin pumunta sa iyong paaralan ng papasukan. Maraming salamat, Kuya Pasyano. Kaya mo, magiging mabuti akong bata para sa ating pamilya. Alam ko naman yan, Pepe. Tsaka, syempre, kanina akong pagbaba na kundi sa akin. At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw ko pa lamang sa binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Aquino Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kunti lamang po, Guro. Salitang Latin. Kunti lamang din po, Guro. Alam mo, Jose, maliit ka ng bata, maliit pa ang kaalaman mo. Chonggo. Chonggo? Ako, Chonggo? Kaysa naman sa'yo, bangus! Bangus! Ibali ng bangus kaysa naman sa'yo, Chonggo. Maitim na nga, kakaunti pa ang alam. Gusto mo ng away? Ha? Ano nangyayari sa inyo? Si Jose po ang pansimuno, ama. Halika nga rito, Jose. Bagamat ako'y halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking mga guro, ay nagawa ko pa ding makapag-aral at mga ibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Sinbergensa! Umayos kayo dito at ikaw din, Chudora. Yan ba ang igaganti mo sa akin? Wala naman akong ginawa kung hindi maging mabuting asawa para sa'yo. Ako'y nagsasakripisyo maghanap buhay para sa ating pamilya. Yan ba ang isusukli mo sa akin? Kuya Cabron, kailan ba ako ginaganito? Mahal! Hayaan mo na ako
sadya magnaparito ka? Nalaman ko kasi may ibang nakakasama ang asawa ko. Ngayon pa lang, pinaplano ko muna yung siya. Ano? Hindi yan maaari. Naisip mo ba kung ano sasabihin ng ibang tao? Hindi magandang pag-usapan tayo ng buong bayan. Huwag mo hayaang masira ang pangalan at pinamana sa atin ng ating mga ninuno. Bilang isang katubog mo, ibig ko pinapakala ng payo mo. Mas pipiliin ko na lang ang payo mo at magparaya ka lamang. Ito ang sabaw. Umilim ka muna. Inumin mo habang mainit. Ito lang. Chadara! Ano ba nangyari sa'yo? Nagsisigaw ka at rinig ka hanggang taas. Plano mo ba talagang patayin ako kahit tinag mo ng lason sa kuroteno mo sa akin? Ha? Ano pinagsasabi ko? Walang laso ng sabaw na yan. Anong wala? Kailan naman ka sa panood at bigla na sumakat ang chat ko? Ibig sabihin, gusto mo talaga akong patayin? Ha? Wala nga laso ng sabaw na yan. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka nang magkaila! Bigit ka nga dyan. Ano bang pinagsasabi mo? Wala nga laso ng sabaw na yan. Leandro, tayo ka! Habol! Leandro! Mamaya na ulit. Medyo pagod na ako. Nga, Pepe. May ganda talaga ng tanawin dito sa Binyan. Ano, Pepe? Hindi ko mapagpakaila. Napakaganda talaga ng bayan ng Binyan. Ngunit, mas mahiwaga ang bayan ng Kalamba. Kapag maliwanag ang buwan, naalala ko ang aking bayan. Ang aking hinahangang ina at mga kapatid kong mapagbigay. Ay, totoong napamahal na ako sa aking bayan. Sa Kalamba, kahit na hindi ito kasing yaman ng Binyan. Oo nga. Pag maganda ang bayan ng Binyan, mas maganda pa rin ang bayan ng Kalamba. Pepe, Leandro, umarito na kayo't maganda. Pupunta na tayo sa paral na papasukan mo. Sige po, Kuya Pasiano. Tara na, Leandro. Pepe, may liyam sa'yo galing Kalamba. Maraming salamat po. Sumabay ka na rin sa amin sa pagkainan. Sige po, magbibihis lang po ako. Nais mo na ba ang iyong mga gamit? Opo. Nga pala, huwag mong kalimutan kamustahin sila para sa amin. Magdala ka ng pasalubong para sa iyong mga kapatid. Opo, siguradong matutuwa po sila sa tanggap nilang pasalubong. Dora, gawin na sa namin sa salong pagtakang paglasa sa asawa na iyong kapatid na si San Berto! Ano? Anong paglasa ng pinagsasabi niyo? Arestuin siya! Bitawan niyo ako! Sandali! Saan yung natin ang niyay? Paratang ni Carmen na balak ko daw siyang nasulit. Asunin? Bakit? Sinasabi ko na nga ba, noon pa nga ng babae na may sayad. Eh, Nay, ano po bang pruweba nila? Hindi ko alam, Neneng. Pero malakas daw, sabi ni Alcalde Mayo. Ang sabihin mo na, masyado silang malakas sa munisipyo. Sa tingin ko nga, mga Monteverde may pakanan nito. Huwag ka basta-basta mamimintang pa siya, no? Hindi maganda marami lumalabas sa iyong bibig. Pwede may kapahamak yan. Bakit ako? Bakit mo lang ituloy ang iyong pagtatanong? Sabihin niyo ulit sa uunong ito, Doña Teres, kung anong reklamo niyo sa nasaktan. Pinagtangkaan niyo po akong nilasunin. Lasunin, paano nangyari ito? Paano siya nagkaroon ng pagkakataon na lasunin kayo? Nakikinulong po ako ng aking biyanan sa aming tahanan. Si Lolen po ang nagpapadala sa akin ng pagkain. Kinakain po ang pagkain na. Opo. Hanggang sa nalaman ko na nilalasan niyo pala. At paano niyo po nalaman na may laso ng pagkain ito? Dahil isang araw, pinakain ko po sa aso ang pagkain At at namatay ang aso. Ano mangyayari kay nanay? Kailan siya makakauwi?
Uwi din siya agad. Kailangan lang mapatunayan ng mali ang paratang sa kanya. Kung hindi totoong paratang kay nanay, bakit siya inaresto ng mga gwardiya sibil? Tay, alam naman natin gagawin ito ng mga taga-Binyan upang pahirapan ang pamilya natin. Rosyano, naiipit lang yung ina sa pag-away ng mag-asawa. Walang kinalaman ng politika dito. Alam ko na ang nangyayari dito. Patatagalin lang nila ang kaso upang magtagal si nanay sa kulungan. Totoo po ba yun, Tay? Di mangyayari yun. Base sa pag-aaral ng hukumang ito, ang nasasaktan na si Doña Chodora Mercado y Alonso ay nahatulan ng 2 taong pagkakabilanggo sa bilangguan sa Santa Cruz, Laguna. Eh bakit to ganon? Ginoong Alcalde Mayor, paano ito nangyayari? Ang ebidensyang inyong pinagbabatayan lamang ay base sa isa nagreklamo. Hindi nyo man lang ito nasisiguro kung ito nga ba ay totoo. Ano ibig sabihin nito, kuya? Kailangan mo lang matulog, Pepe, bago pa tayo maglalakbay papuntang Maynila. Hindi na ata kaya ng aking karunungan para mag-aral pa, Kuya Pasiano. Alam kong nalulumbay at nahihirapan ka sa mga nangyayari sa atin. Pero kailangan mo mag-aral. Kailangan mo maging matatag. Bakit ganun, kuya? Wala naman siyang kasalanan, pero nakulong ko rin si nanay. Hayaan mo, Pepe. Paglaki mo, alam kong maintindihan mo din ang lahat. Kuya Pasiano, mag-aaral ako mabuti. Magiging abogado ako at ipagtatanggol ko si nanay. Kailangan makalabas siya sa bilangguan. Kuya Pasiano, anong lugar ito? Pepe, ito ang Intramuros, ang Maynila. Kung saan matatagpuan ang palasyo ng gobernador general. Ang pinakamataas ang opisyal sa Espanya ng Pilipinas. Siyempre, nandito rin ang eskwelahan mo, mga teenager. Dito na ba ako titira, Kuya Pasiano? Hindi tayo dito lang. Doon tayo mga malagi sa labas ng Intramuros, kay Lola Titay, kung saan malapit ang hilo. Mabuti naman, kuya. Nakakalungkot kasing yung sa itaas ng pader. Tandaan mo, dahil sa nangyari sa ating ina, kailangan natin magpalit ng pangalan upang hindi ka madamay. Eh, anong gagamitin kong pangalan, Kuya Pasiano? Pepe, ito ang nagagamitin ng merkado. Isa lang ihali natin dito at ikaw ngayon is-essential. Tay, may na 1 taon dito si nanay. Ngunit ba't hindi pa siya nalilitis? Sinisikap ko muli itong yakyat para muling dinggin. Ngunit wala pa rin itong sagot. Nay, Sartipiko? Para saan to, Pepe? Nanalo po si Kuya Pepe, Inay. Ang galing talagang gumawa ni Pepe ng tula. Ang hanga ang mga guro at kaklase, maging ang mga Kastila sa ginawang tula ni Pepe. hindi mahalaga, inay, kung may gantimpala o wala. Ginawa ko yung tulang yon para sa inyo dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paano gumawa at magsulat. Lagi kitang naiisip, inay. Inay? Nay? Nay? Nay! Nay? May hihigit pa ba sa isang
Mabuti naman nakarating ka, Pepe. Maraming salamat sa imbitasyon. Talagang kay daming tao dito, Mariano. Halika at papangalan kita sa aking kapatid. Pepe, ito ang aking kapatid na si Segunda. O siya, Segunda, ilibot mo muna sa ating bahay si Pepe. Meron siyang di nalalaman sa akin. Takot man ako sa heights, walang magagawa dahil dito na. Ikaw pala ang kaibigan ng aking kapatid na si Kuya Mariano. Oo, pasensyahan mo na kung may mga hindi magagandang nasasabi tungkol sa akin. Wala yun. Nagaling ka pala sa La Concordia? Oo, at ngayon ko nang nalaman na kayo kapatid mo pala si Olivia. Hindi pa umaangat, loob ko'y Pepe, halika. Maaari ko bumuna hiramin si Pepe. Walang problema, Olivia. Parang yung mga ngiti, talaga naman nakakaawa. Parang ako nasa langit nung una ko siya makita. Ngunit Pepe, kailangan mong pigilan ang ino. Kamusta, Jose? Gusto ko sana magpaalam sa iyo. Ako ay uuwi na sa aming tahanan sa Kalamba. At baka hindi na kita makita muli ngayong bakasyon. Ako man ay uuwi na rin sa aming bayan sa Lipa. Sige, paalam. Di ba dadaan naman kayo sa Kalamba bago kayo tumiretso sa Lipa? Kaya magkikita tayo ulit. Paalam. Sa hindi inaasahang pangyayari, dala ng kalakasan ng hangin sa Kalamba, noong si Segunda ay kasalukuyang paluwas na sa kanilang bayan. Hindi nakadaan ang kanilang sinasakyang bapor sa aming bayan kung kaya't hindi na kami nagkita mula noon. Jose, ano bang iniisip mo? Masyado ka naman kamang nalalaman. Baka mamaya magputulan ka na dyan ng ulo. Sis ko, pagsabihan mo nga itong anak mo. Kaya mo siya, Teo. Kung yan ang nais niya, ay bigyan natin siya ng pagkakataong mag-desisyon ng kanya. Ina, suportahan natin si Jose. Mas maganda siguro kung maintindihan niya ang kalagayan ng ating bayan sa pamamagitan ng edukasyon. Tatang, Nana, aalis na po ako. Isang buwan ang lumipas matapos akong makapagtapos sa Ateneo. Nakapagdesisyon ako na kunin muna pansamantala ang kursong Pilosopiya at Literatura habang ako'y nag-aantay sa sagot ni Padre Pablo Ramon sa kursong nababagay sa akin. Sa pagkakataong ito, ginamit ko ang apelyidong Rizal upang makaagaw ng pansin sa mata ng mga Espanyol sa aking papasukang universidad. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon ko nakilala ang isang kaakit-akit at mainhing dalaga na anak ni Tio Antonio Rivera na nagngangalang Leonor Rivera. Minsan, ay hinihiling ko na lang kay Bathala na sana'y hindi tayo magpinsan. Hindi ko na kasi mapigilan ang aking nararamdaman. Gusto ko nitong ilabas at iyong namnamit at lasapin habang tayo magkasama. Gusto kong yakapin ang hinaharap ng buong puso na kasama ka. Hindi kita iiwan magpakailanman. Pero Jose, paano kung malaman nila ang relasyon natin sa isa't isa? Ano na lang ang ating gagawin? Tatanang kita kung ganun. Pero ngayon, ay itago muna natin sa ating mga kamag-anak ang ating ugnayan. Tatawagin kitang Tamis upang hindi sila makahalata. Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas na kasama ko ang aking mahal na si Leonor Rivera. Baka sa aming mga labi ang saya sa tuwing kami magkasama. Hindi may tatago ang kilig na aming nadarama sa isa't isa. Oh, Diyos ko.
Ang puso ko'y tila ba'y nawawasak. Bakit ako'y kailangan saktan ng ganito? Anak, ano ba nangyayari sa iyo? Bakit ikay lumaan? Ina, bakit ako'y kailangan saktan ng ganito? Ang sakit, ina. Marahil ang puso ko'y tila ba'y turog. Anak, tama na. Huwag ka mag-alala sapagkat ikaw ay akin na ipapakasal kay Mr. Keeping. Pero ina, ayoko sa kanya. Ang tangi kong mahal ay si Pepe. Si Pepe ang aking gusto. Tapos na ang usapang ikaw. Ikaw'y nakatakda kay Mr. Keeping at wala ka nang magagawa. Ngunit ina, si Pepe ang aking mahal. Si Pepe at ayoko sa iba. Ayoko sa lalaking iyon sapagkat siya'y inyong pinsan. Nahihibang ka na ba? Ina, ayoko sa iba. Si Pepe ang gusto ko. Tapos na ang usapang ito. Ngayon na 3 ng Mayo, taong 1882, ako ay nakasakay sa barkong Salvadora. Ito na ang simula ng aking paglalakbay patungo sa kanluraning bayan. Naging magaan ang mga sumunod na araw ko sa Barcelona dahil ang ilan sa aking mga kamag-aaral mula sa Ateneo ay aking natagpuan at nakasama rito bilang pagbati sa aking pagdating. Ako'y sumapi sa luhiya ng masoneria na tinatawag na Akasya. Kabilang sa samahang ito ang ilang liberalista gaya ni Miguel Moraita at Francisco Y. Margal. Hindi maiwasang malumbay at makadama ng kalungkutan si Rizal sapagkat siya ay nangungulila sa kanyang tinubuang lupa. Ngunit lahat ng ito ay naiibsan tuwing nasisilayan ni Rizal ang magandang mukha ni Consuelo. Sinulat ko ang tulang ito para sa'yo, Consuelo. Sana'y magustuhan mo ito. Salamat, Pepe. Ang aking akala na ang pagtitinginan namin sa isa't isa ay mapupunta sa pag-iibigan. Subalit, ito hindi nagbunga sa mas malalim na pag-iibigan dahil sa 2 rason. Ang una ay hindi mawala sa aking isipan si Leonor Rivera. Ang ikalawa naman ang aking kaibigan na si Eduardo Lete ay may tinatagong paghahanga kay Consuelo. Taong 1885 nang makapagtapos ng pag-aaral sa Madrid si Rizal. Sa pagkakataong iyon ay labis na nakaramdam ng tuwa dahil sa wakas ay naging isa na siyang ganap na manggagamot. Napagtagumpayan ang pinangarap ng kanyang kuya Pasiano. Nakalipas ang ilang buwan nang ako'y makapagtapos ng pag-aaral, napagpasyahan kong dumayo papuntang Europa. Pagkaraan ng ilang taon ay natapos ang pagsulat sa kanyang unang nobela, ang Noli Me Tangere. Araw-araw naming binabasa ng paulit-ulit ang Noli Me Tangere. Pagkatapos nitong mailimbag upang kung may mali ay aming itatama. Noong 21 ng Marso taong 1887 ay lumabas na sa palimbagan ang aking akdang Noli Me Tangere. Ang kabuluhan ng pagsulat ko ng akdang ito ay upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa kanser ng lipunan na nangyayari sa ating bansa. Ito ay ang pananakop ng Kastila sa ating bansang Pilipinas. Yan na!
Sana, Tatang, nais ko po sana magpaalam. Bibistahin ko lamang po ang aking Leonor. Di maaari, Pepe. Alam mo bang mainit ka sa mata ng mga pride? Bilang ama mo, di ako makakapayag. Gusto mo na bang mawala ang buhay mo dito sa mundo? Di maaari. Kung iyan po ang inyong nais, Tatang, susundin ko po ang inyong utos. Matapos kong makapagpatayo ng aking klinika, ay napag-isip-isip ko na simulan ang aking ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ngunit hindi may tatanggi na maraming bumabatikos sa aking akdang No Limitang Hari. Kabilang na dito ang 8 polyeto na sinulat ni Padre Jose Rodriguez. Ang mga praile ay nag-iinit dahil sa paglabas ng katotohanang nangyayari sa Pilipinas. Ngunit ilan sa aking mga matatalik na kaibigan ay dinipensahan naman ito. Ilang araw lang ang lumipas nang makabalik si Rizal mula sa Europa. Ipinatawag siya ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang ukol sa Noli at sa nilalaman nito. Alam mo na siguro mga balita tungkol sa'yo. Delikado lang yung buhay, kung kaya nais ko rin sana mo Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ayaw kita makita mamatay sa kamay ng mga player. Walang masama sa aking mga nalilimbag. Ako man, wala ko nakikita masama sa mga sinulat mo. Sadyang mainit lang ang mata nila sa'yo. Kung yan ang iyong nais, ako'y lilisan sa lalong madaling panahon. Bendiga. Gracias. Sa pangalawang pagkakataon ay aalis muli ako ng bansa. Hindi ko maaatim na masaktan ang aking pamilya at mahal sa buhay dahil sa aking pagsulat. Alam ko din na mas makakatulong ako sa paggising ng nasyonalismo sa mga puso ng mga Pilipino kung ipagpapatuloy ko ang aking pagsusulat sa ibang bansa. Sakay ng barkong oceanic, narating ko ang bansang Japan. Sa ilang araw ng aking pananatili, ako ay nakatanggap ng imbitasyon mula kay Juan Perez Cabarelo. Dr. Jose Protasio Rizal, iniimbitahan kitang manatili sa Spanish Legation upang mas lalong makasa ang iyong propesyon sa larangan ng medisina. Nagmamahal, Juan Perez Caballero. Konnichiwa. This is Rizal. He is a physician in Manila who was invited to stay here at the legation. It is nice to meet you. I speak English and French. I see. I thought that I need to study more about Japan. I am lucky that you could speak 2 languages. Let's just be friends and take care of you. Noong 13 ng Abril, 1888, inilisan ni Rizal ang bansang Japan. Sa pagtira ko sa bahay ng mga Beckett, hindi ko maipagkakaila ang aking lihim na nararamdaman sa panganay na anak ni Ginoong Charles, si Getty. It's some more. I made this for you. Thank you, Getty. Nakarating ako ng Paris noong Marso sa taon ding iyon. Ako'y lubos na nahirapan sa paghahanap ng matitirahan dahil sa darating na Mayo ay dito gaganapin ang Eksposisyong Universal. Napakamahal naman po ng renta dito. Pwede po bang babaan? Naku, hindi na pwede. Ito na kasi talagang presyo ng mga renta ngayon dito sa Paris. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Maraming salamat. Noong 1890 na ilimbag na ang aking edisyon na may anotasyon sa akdang Sucesus ni Morga. Lubos sa aking gala dahil ito'y nalimpag na. Nang makabalik sa Maynila, minarapat ni Rizal na magpatawag ng isang pulong upang bumuo ng isang samahan ang tinawag na La Liga Filipina. Nakakatiyak Rizal na tayo magtatagumpay. Marahil alam naman natin lahat na sila'y labis na makapangyarihan. Kailangan tayo na ito
upang pagplanuhan ang isasagawa nating hakbang. Ako isang ayon sa inyong mga plano, Jose. Kaya't ipagpatuloy mo ang iyong inihahayag. Kung gayon, tayo ay maghalal ng mamumuno sa ating samahan. Nakatanggap si Rizal ng sulat mula kay Gobernador General Despujol. Kaya naman, agad na nagtungo si Rizal sa kanya. Senior, I have received this letter saying that you want me to talk in private. Yes, Senor. I sent you this letter because I want to know that if you want to go back to Hong Kong. But why did you ask? Rizal, we have found this pillowcase of your sister Lucia. Is the progress friars with Sasatra against Dominican friars? I do not know where that came from. When we arrived in Manila, the inspectors truly check our luggage. This is not ours! Don't deny it! Silence! You will be escorted by my nephew Ramon to Fort Santiago. Take him. Sa dapitan ko nakilala ang isang napakagandang binibini na nagbigay sa akin ng isang magandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. And I would like to inquire the help of my stepfather. Okay, sending him. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob ni Rizal at Josephine sa isa't isa. Naging matamis ang kanilang pagsasama. Sila ay nagnais na magpakasal, ngunit hindi pinayagan ni Padre dahil kailangan pang sumangguni ang pahintulot ng obispo ng Cebu. Nang malaman ito ng ama ni Josephine, ay galit na galit ito na mawala si Josephine. Hindi ako papayag na magpapakasal ka sa Rizal na iyan! Ngunit ama, mahal ko si Jose! Sa mata ng Diyos, tayo ay kasal. Jose, tinatanggap kita ng buong mundo at nanayusin ko ang buhay sa tulong ka sa amin. Mahal kita, o aking Diyos. Jose, maaari mo nang halaga ng iyong kabiyak. Oh God, this getting out of me. It hurts. This gun. It hurts. Doktor, ito po ang tubig. Andito na po ang tema ng pagkain ako. Okay, just push, okay? Push with all your might. It hurts. Please, you can do this. Okay? Please, you can do this. Si Rizal at Josephine ay tumira sa dapitan bilang mag-asawa noong 1896. Sila ay umaasa ng sanggol, ngunit sa kasamaang palad ay nakunan si Josephine dahil na rin sa hindi magandang biro ni Rizal. Jose, nais ko patingin ng aking kasama. Siya ay may problema sa kanyang mga mata. Mukhang hindi lang yan ata ang iyong pakay sa pagdalaw sa akin, Dr. Valenzuela. Tunay na napakatalino mo, Jose. Nais ipaalam sa iyo ni Andres na nakahanda na ang katipunan sa pagsugod sa pamahalaan. Nakahanda na din tayo sa ating adigay. Hindi ba masyado bang maaga para isagawa ang ganyang bagay? Alam naman natin, hindi pa nakahanda ang ating bayan sa ganyang napakalaking responsibilidad. Kulang na kulang pa tayo sa sandat at armas. Ipagpaumanhin mo, hindi ako pabor sa inyo. Ngunit ang plano na ito at ito lamang ang paraan sa paglaya mo sa bilanggong ito. Ayokong sirain ang aking mga salita. At ako'y nangako na hindi ako tatakas. At isa pa'y, pinayagan ako ni General Blanco na tumungo sa Cuba upang mag-aral sa mga bagay-bagay na patungkol sa digmaang pangpraktikal. Inang! O anak, ano nangyari? Ba't ka sumisigaw? Si Jose, ano nangyari sa kawawa kong anak? Bali-balita na siya ay dinakip sa kanyang sinasakyang barko. Ang barkong Isabela de Panay. Ang kawawa kong anak. Bilo! Mukhang hindi pinapakinggan ng mga Kastila ang ating mga isinaguli. At ano pa bang maasahan sa mga Kastilang yan? Ang mahalaga ay natulungan natin si Rizal. Gobernador General, ang ilang parte ng ating mga lupain ay unti-unti nang nalulupig ng mga India.
At sino-sino namang mga hangal ang namuno sa kilusang ito? Ayon sa aking liham na natanggap, sina Mariano Villanera ay nagtagumpay sa paglusob sa gitnang lungsod at habang si Emilio Aguinaldo ay nalupig na ang Cavite. Ayon sa aking pagsisiyasat, may dalawang katibayan laban sa iyo. Ang una ay ang sinumpaang pahayag ng iyong mga nakasalumuha sa buhay. At ang pangalawa ay ang mga katibayan dokumento tulad ng artikulo, tula, liham, at mga talumpati na iyong isinulat. Walang masama sa artikulo at tulang ginagawa ko. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin ko na malilinis ang pangalan ko. Ito lang ang aking may mumungkahi. Pinapahintulutan kita na mamili ng iyong manananggol. Nandito tayo upang itisin si Jose Rizal ukol sa kanyang kasong pag-aalsa, sedisyon, at pagtatag ng mga ilegal na mga samahan. Si Rizal ay ginagawa lamang ang kanyang tungkulin para sa ating bayan. Wala akong nakikitang mali laban dito. Sa pa ay mahirap ang usaping ito dahil sa mga damdamin ang nasasaktan. Ngunit paano ipapaliwanag ang mga binitang sa kanya ng mga hukom? Ang mga hukom ay hindi dapat maging mapag-api. Malapit dapat sila maging makatarungan. Tumahimik ka lahat! Kung gayon, sinasang-ayunan ang naturang hatol sa taong nasaktan. Kung gayon tapos na ang usapin, ikaw Rizal ay hatulang barilin sa bagong bayan ng umaga ng 30 ng Disyembre. Binabasa ang papel na hindi makatarungan na nangyari. Hindi mo lang nila tayo binigyan ng pagkakataon. Minamadali nila ang paglilitis na ito. Niloloko nila tayo. Ginagamit lang nila tayo. Bakit ba ikaw tong galit na galit, Tabiel? Eh ako naman tong mamatay. Buti naman at nakapagpatawa ka pa. Tabiel, Ayaw ko na. Magbibitiw ako sa lahat ng tungkulin ko sa gobyerno. Uuwi na ako ng Espanya. Hiyang-hiya ako sa'yo. Hiyang-hiya ako sa inyo. bakit? Dahil isa akong Kastila. Hindi ka Kastila, Tabiel. Parehas lamang tayo. Kailangan nating wakasan ang pang-apit, pang-abuso ng Espanya. Katipunan! Punitin ang sedula! Punitin! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mahal kong kapatid, may 4 na taon na at kalahati nang hindi tayo nagkikita o nagkakausapan lamang at maaaring kailanman ay hindi na magkita. Ngayon, ako'y mamamatay na. Dinaramdam ko na may iwan kang mag-isa upang pumasan ang lahat ng bigat ng ating mga kaanak at ng ating mga matatandang magulang. Nagugunita ako ang kalakhan ng iyong hirap upang mabigyan ng isang karera. Hindi ko inaksaya ang panahon ko. Kumusta na kaya si Simon? Pepe, may panahon pa para baguhin ang lahat. Pwede mo akong buhayin. Anong ginagawa mo dito? Kailangan mo na pasabugin ng lampara. Kailangan magwakas na ang daan-daan taong pag-aapi, paghahari ng mga Kastila sa atin. Hindi ka pwedeng magtagumpay dahil personal lang ang paghihinting pakay mo. Kung ganon, baguhin mo ako. Ipakita mo sa akin na mahalaga ay ang bayan, hindi si Maria Clara, hindi ang paghihiganti. Wagas mo akong patayin sa paglason dahil hindi ko gusto ang pagpatay mo sa akin. Pinatay mo ako dahil ang akala mo wala ng pag-asa, dahil yun din ang nararamdaman mo. Pero meron pa, mababago pa natin ang lahat. Pagsulat ka ulit. Paano kung di na ako nakapagsulat? Paano kung di na ako makapagbasa? Paano kung wala na natira? Paano kung kasabay mo yung mamamatay din ako? Kung gano'y, tama nga sila. Nagkasala ka nga. Traitor ka nga. Wala kang ibang inintindi kundi ang sarili mo. Dapat ka nga mamatay. Buong buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan ako. Kinuha nyo na lahat sa akin. Kung ano-ano nang hinihingi ninyo. Pero, hindi nyo makita kung sino ako. Ang dami-dami ko na binibigay. Pati ba naman buhay ko? Patahimikin nyo na lang ako. Para naman, makita ko ang sarili ko.